patay na yang complaint na yan. But right now, again, ang status is wala pa ko'y nakuha o nadungog nga balita na dunay kongresista nga nag-endorse niya na. Now, bakit hindi siya masyado sellable, no? Sellable sa mga, dili kaya siya mahalin or mabaligya sa mga kongresista? It's because sa akong nahibawan, ang kanang property nagibaligya sa kanang mall owner lagi daw or ining mall developer. This was a transaction entered into by the government in 1991. So 1991 pa ni siya. 1991. And then ang last installment nabayaran ang gobyerno in 1997. And I think ang nahitabo lang karon was the final act nga i-transfer ang title sa pangalan karon sa mall owner. So if there is any overt act nga gihimo si President Noynoy Aquino, it was only to approve the transfer of the title onto the name of the new owner. That's why dini siya kaayo mahalin sa mga congressman. Bisan pa man ang minority, wala tayo nadungog nga gisuportahan dahil sa minority because I think pagkadawat sa mga minority dito sa complaint na after studying it, kita nila na murag dili siya murag layo na kayo bitukan murag dili sila bol siya dili siya dugay na dai siya dili siya impeachable gyud as an offense. So may kalabutan gyapon sa posibilidad nga mapasakaan og kasong impeachment ang presidente tungod kay gingon nga adunay gingon nga pagpanghilabot ba sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Doon na may basihan ang maong obserbasyon, Congressman Carlo? Para ka na ako, Manggod, kinihanlan atong i-separate nato, no? Kasi yung pakikialam, no? Panghilabot. Unsa bang klaseng panghilabot bagayod ang gihimo ni President Noynoy Aquino? No? Siguro makadungog ta og gikan mismo siyang baba nga ginasuportahan niya impeachment na medyo biased siya against Chief Justice Corona, pero walay giingon na overt act, walay kining panghilabot na makita gyud nimo na naagyud ang iyang kamot or siya gyud ang nagpabuhat or siya gyud ang nagpatulak or siya gyud ang nagsugo or nakialam or nanghilabot lagi. So kining tanan mga madungog nato gikan sa iyang baba is just his opinion. Iyahang opinion, ang iyahang his take on it, his sentiments on the matter. So dili pud na siya pwedeng mahimong impeachable offense if the president is just stating his opinion or giving or explaining his thoughts, di ba? Or giving his support, meaning to say moral support, no? That's why crucial katong ginaingon na 100 million peso na bribe. Because kung naagyoy bribe, igo dahil kasi impeachment because that is unsa bay impeachable offense. Appeal man diya ang bribery. Appeal man diya ang graft and corruption. So kato na ay overt act nga naghatag gyud kag 100 million. That's bribery. That's impeachable. Pero kung moingon ka na, klaro kaayo na suko siya kay Chief Justice, or klaro kaayo nga ang iyang mga statements kontra gyud, or klaro kaayo na gusto gyud niya ma-impeach, I think that to my mind is not an impeachable offense. Pero pag ang presidente mingon ngadto kang sa mga senador nga iyang kalyado o impeach niyo yan, barag igo gyapon ka impeachment yun lagi siyempre moagi man gyud nagproseso, di ba? Moagi man gyud na uga hearing and di ba? Moagi man gyud na due process, no? How will you prove na katong iyang giingon or iyang gisulti sugo ba gyud to? Or kanang murag dili sugo murag gisulti mga tao kasagara daw, di ba? So lisod gayo. I mean, we're talking here about impeaching the president na ani kadaghan, ani kadako ang iyang boto nakuha sa katawan, di ba? Daghan kaayo nagsuporta, naagyo siya yung mandato, then gusto niyang impeach tungod lamang kay
punuhay nag-ingon siya ingon ana or nagsugo siya ingon ana murag dili pod kayo. I don't think that is that is under the gravity na impeachable. Unless nag-bribe siya, unless nag-threaten siya, ana, di ba? Pero kung ingon lang siya ingon ana, nasuportado siya sa impeachment, I don't think that's impeachable. Okay, Congressman Carlo magpalahi ito, no? Mingon ang probensya sa Davao del Sur nga mikita kuno sila og kapin usa ka milyon sa usa lang nila ka hosting sa PBA, no? Naapod ba ni sa imong huna-huna o sa huna-huna usab ni Speaker Boy Nograles kanhi kongresista po diri sa unang distrito nga imong amahan mao nga inyo gyud nga giduso nga mabarog ang Nograles and Nograles Sports Dome, Cultural Dome sa Yusef? Wala man tingali na siya sa... Well, obviously, when we had the concept na maghimo ta og sports dome, it was because nagkinihanlan nagkinihanlan og venue ang USEP sa ilang mga graduation. That was the original idea. Naghangyo sila na lisod lagi para sa ilang eskwelahan na magsige lang sila og kini mag-arkila og venue para sa ilang graduation, no? Una, it was in one mall, and then after that diri na sa Central Bank nya lisod na lagi kayo kay sige lang sila arkila every graduation maglisod gyud na sila kay kinahanglan nila mag-arkila og venue, and then of course gasto kayo, and of course amot pa, and then ang state university gud to, so medyo na kakulangan sa budget, etc. So naghangi gyud sila kung maghimo ta og sa ka venue para sa kini mga graduation. At the same time, nakita man pod nato na dunay need gyud na magkaroon kita og usa ka maayong sports and cultural center para sa syudad sa Davao. So mao na siya ang rason nganong gidawat na lang nato kining higayon na maghimo ta og usa ka sports dome dinhi sa University of Southeastern Philippines para magamit sa mga Davaoenyo para sa ubang pang mga activities and conventions and other activities para sa syudad sa Davao. Mga sports activities, cultural activities, etc. So, it started off as that. And then, uman ato, syempre, nakita man pud nato na, if we have a sports and cultural center, maka-host na taog magdagkong mga convention, maka-host na taog magdagkong mga sports events, maka-host na kita og mga cultural events, etc. So, it will be good for the city of Davao. So, mao gyud na ang tumong-tinguhan nato. But we also accept the fact na it will be income generating, which is why amo ning gi-assign or gibutang nato sa University of Southeastern Philippines para magkaroon din ng additional income ang eskwelahan. And kung magkaroon ng additional income ang eskwelahan, magtaas ang iyang standard of education, magtaas ang iyang kalidad sa pagtudlo sa mga bata, and then of course it can also generate more income para sa ubang mga activities in support of the school, no? Magtukod mga bagong classroom, magtukod mga bagong building, mag-hire mga bagong mga teachers, etc. So, kasama na yan sa total development for the school. Yun talaga ang ating gustong mangyari dyan. Okay. Follow-up question lang, kalabot gihapon sa Nograles Sports and Cultural Dome sa Yusef, Congressman. Asa pod maadto ang kitaon sa maong dome? O doon na ba'y kasulatan aron mapalig-on ang kasabutan pananglitan o doon naman? During sa mga Board of Regents meetings, kanunay na akong ginasulti dito na the income derived from the Sports and Cultural Center must go to scholarships. Magid na ang kanunay namong ginasulti o ginaingon o naka-record ka na dito sa USEP Board of Regents mga meeting nato. Every time na ginapag-usapan ang sports dome, kanunay po na akong ginaingon na ang tumong-tinguha gid nato ani is not only for the improvement of the school but also kung sa may kitaon ining atong kining USEP Sports and Cultural Center, dapat mabalik na siya or gamito nato para sa mga dugang mga scholarships. So it's really for additional scholarships para sa mga poor but deserving students. Kay syempre gusto nato magbilin og kining ligasiya lagi na ang USEP should be a university that is really geared towards scholarships, towards giving quality education
to poor but deserving students. Now, kabulutan na naglisod karon ang mga eskwelahan, naglisod po ng mga kabataan karon na mag-eskwela sa college lagi. So, the best way for us to solve this problem is to create more scholarships. Now, if that USEP Sports Dome will derive income, if that USEP Sports Dome makaginansya man gyud na siya, ang tanang ginansya ana, ang tanang income diha kinihanglan gamiton nato para maghatag og dugang mga scholarships para sa mga kabataan. Okay, Congressman Carlo, sayod mi nga naghatag ka og mga programa sa pagkatibuan diri sa First District niya nga syudad sa Davao, sama sa Basic Welding Seminar nga imong gipahiluna diya sa Barangay 6-A poblasyon. Ang among mga pangutana, kung makatabang pud ba ang imong opisina nga matagan kini og higayon nga makakita silang trabaho sulod sa o gawas sa nasod ang mga migraduar sa welder. Nangutana mi kay amo nadungog man gud nga ang sweldo kuno sa welder sa Canada sama ra sa gidawat sa mga nurses dito dapita, Congressman. Actually, ang tinuod na na ang sweldo sa mga welders dako labi na dito sa Canada. mga welders sa Canada ug bisan sa ubang mga parte din sa atong kalibutan, no. Ang tumungid namo ani is makahatag kitag panginabuhian. Pwede po yan. No. Whether dinhi man na sila magtrabaho sa lokal, sa Davao City ba or sa Manila ba or sa Cebu ba or bisan sa gawa sa atong nasod, ang importante na dunay panginabuhian. Doon na kita mahatag nga trabaho. So, usa pod kini sa atong mga programa, no. So, ang welding nakita nato na usa kini sa mga in-demand na mga trabaho or mga ginapangita karon sa gawas or bisan diri sa atong syudad ug sa atong nasod. So, gisuportahan nato maayo kini. Tungod kay sa welding, dili kay taas ang pagtuon. No, months lang na, 6 months depende kung unsa ka taas kay na SMAW, shielded metal arc welding, na GMAW, gas metal arc welding kana, na GTAW, which is gas tungsten arc welding. So, lain-lain mga levels kining welding. And sama sa akin ngayon, dili kay taas ang pag-eskwela sa welding, pero ang payback, dako, no? Labi na kung makagawas ka. So, amo ning gisuportahan og maayo kay nakita namong oportunidad. And nakita nato na dunay demand. Nakita pod nato na daghan pod ang interesado. So, kini ang among ginabuhat, no? Kung natay makita na programa na makahatag og dako kayong tsansa na makahatag og trabaho, makahatag panginabuhian, makatabang sa mga pamilya, mao gid ang among ginasuportahan. Pero aside from welding, daghan pa man naamantay mga bartending, naatay mga HR, naatay electronic servicing, naatay household servicing, naakitay housekeeping, naatay consumer electronics, na refrigeration and air conditioning. So, kining uban pa mga kurso, amo po kining gina-offer. Pero sa among experience, sa tanan, ang pinaka-in-demand yun is ang welding. Kay lagi, ang giapas diha is ang katong dakong sweldo. Babaeng lalaki na ni. Babaeng lalaki. Gani, kung sa Japan pa ang atong pangutanon, ang mga sa taga-Japan daw, mas gusto nila ang babaeng welder. Kaya mas pino daw ang trabaho. So, there are some countries that prefer. Pero dito sa mga Middle Eastern countries, mga Arab countries na to, ang mas gusto nila, siyempre, lalaki. Pero daghan na po ang nakagawas karon na ilawom sa scholarship nimo, Congressman. No? I think so, no. Ang nag-report man niya ana yung mga eskwelahan, no. Kay kanang placement kanang mga wala milabot ana. Okay. Ang saamo lang makahatag lang ta og libreng edukasyon, no. Sa placement, that's really beyond my control na. But I know na usapod ka na sa mga ginasuportahan o ginatutukan sa TESDA karon na dili lang maghatag og technical education and skills development. Appeal po diha, ginatutukan po nila na mahimong employed ang mga graduate sa mga eskwelahan. So that is also ang trust karon sa mga eskwelahan. Na dili lang sila magpag-graduate og mga graduates o magpa-graduate og mga skilled workers, they also take it one step further by making sure na ang mga ni-graduate sa ilang kurso makatrabaho dayon.
Okay, doon ay medical mission ang imong opisina dito sa SIRD palang dugay, Congressman Carlo. Unsa ba ang angay buhaton sa ubang barangay aron mahatagan pod sila og susamang serbisyo gikan sa imong opisina, sir? Actually, kabalo naman mga barangay ana no kay ubay-ubay naman po ang request namo for medical mission. Okay. So, ang process lamang is naghahatag sila og request sa among opisina. First come, first serve. Siyempre, kung kinsay una nag-request mo itong among unahon. But we're already conducting the medical mission once a month, sometimes even twice a month. Depende sa availability sa atong mga leader sa barangay o depende po sa availability sa atong mga doktor. But kanunay na namong ginabuhat kining medical mission kay lagi kining sigig ulan, nagkasakit ang mga bata. Importante na makadala kitag mga doktor dito sa barangay mismo kay para ma-check up pa ng mga bata, hasta mga tigulang, hasta mga hamtong. Kay lagi, wa may igong budget pang pa-check up. So, maayo na lang na maka-check up dahin ta and then makahatag dahin tag mga medisina kung available. Kay kadaghanan sa atong mga nagpuyo, mga kaigsunan, mga constituents nato, syempre, dili man gina sila tig pa-check up sa doktor, di ba? Kay mahal lagi. Tag 200, 300 yun. Bayad kag 200, 300. Kung dili kayo grabe ang imong gibati, usually ang atong mga kaigsunan di mo gina sila mag-atug doktor unless grabe na gyud, no? So ato ning ginalikayan kay dili nato gusto na maubot pa ang punto na mo grabe o samot ng ilang sakit tungod lagi kay ayaw pa sila magpa-check up sa doktor kay mahal lagi. Tapay kabina. So during nga mga barangay medical missions nato na i-check up sa doktor, natay tambal na available pod, napay kinang laboratory. Kay nagdala man punta og mobile clinic dito na nay laboratory. Congressman, dili ikalimod nato nga problema na gyud no ang baha dinis dakbayan sa Davao karon. Do na bay proyekto ang imong opisina aron kun matabangan ang syudad sa Davao sa pagsulbad sa problema sa baha, Congressman? Gikan sa nahitabo dito sa Matina Pangi, we've been in close coordination with the Department of Public Works and Highways. Kay lagi naman ay study naghihimo gibuhat ang DPWH human sa nahitabong baha sa Pangi, sa crossing, sa Maa, sa Talomo, no? So human ato naa nay recommendation ang gihatag ang mga engineers sa DPWH. So mao ni ang atong ginatutukan karon. Hopefully we can get additional budget gikan sa DPWH para sa mga flood control projects nato for 2012 and for 2013. So mao ni ang atong ginatutukan ang national government funds. Aside from that, syempre gikan pud sa atong PDAF, nag-identify man pud ta og mga flood control projects, labi na dinhi sa Bukana, sa Barangay 39-D, sa Barangay 40-D, and of course dinhi pud sa Boulevard area na pud tay flood control dito sa Dumoy, na pud ta dinhi sa Maa. So kung unsa man pud ang pwede na akong masuporta in terms of flood and drainage system nato para sa atong first district na pwede manggikan sa atong PDAF, ato man ang project po, atong gina-program. But ang pinakadako gyud na projects or programs will come from the national office. And doon naman tayo ginatawag nga commitment gikan kang sa Secretary Singson sa DPWH na iyang yung suportahan ang anti-flooding programs nato for Davao City.